mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Andito na naman po kami sa programang Manalig Ka. Ito ay isang oras na pagninilay at talakayan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw na ito. At tayo po ay nasa ikadalawang linggo ng Adbyento. Ang kulay pa rin po ngayon ay violet. Paboritong kulay. Violet. Tayo po ay napakinggan ngayon sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.diocesofsanjose.org at www.rngonline.org. And of course, meron din po tayong sikat na Facebook account, www.facebook.com/manaligka2006. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. At ito naman po si Father Mitch Sinense. At ito naman po si Georgie Bernardo, ang simpleng sakristan. So meron po tayong kasama ngayon na kabataan at kasama po nating magmimisyon ngayon, mag-apostolate bilang representative po ng kabataan. So welcome sa iyo, Brother Georgie. Anong apelyido mo, brother? Bernardo po. Bernardo. So kaya tutuloy po natin ito at sa pagpapatuloy po nito, simulan po natin sa isang panalangin. Pamumunuan po tayo ni Father Mitch. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos samang makapangyarihan, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat dahil sa kadakilaan mong walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng biyaya na pinadadaloy nyo sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat din po sa paggabay niyo po sa amin upang kami magkatipon-tipon dito at makapagpahayag ng iyong salita. Hinihiling po namin na kami po ay pagkalooban mo ng banal na Espiritu Santo at ng mga salita na nais mong iparating sa bawat isang nakikinig sa aming programa. Nawa po sana ay ipadama mo rin ang init ng iyong yakap sa mga tao na patuloy na nananampalataya sa iyo. Nawa po sana, Panginoon, ay tulungan mo po sila. Pagalingin mo po kung meron po silang mga karamdaman sa mga panahong ito at gabayan mo po sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Ang lahat pong ito ay sama-sama naming hinihiling sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang Ebanghelyo ngayong linggong ito na babasahin po ni Brother Georgie. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. 15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea, at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Iturea at Traconite. Si Lisanias ang tetrakan sa Avelinia, sina Anas at Caifas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Hordan at nangaral, "Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan, pabinyag kayo upang kayo patawarin ng Diyos," wika niya. Sa gayoy natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, "Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas, tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liku-liko at papatagin ang daang baku-bako, at makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo.
So maraming salamat Father Mitch at Brother Joji sa pagbasa ngayon, Ebanghelyo, ngayong linggo na ito. At paalala pong muli, tayo po ngayon ay nasa ikadalawang linggo ng Adbyento. Kaya makikita po ninyo, sinisindihan po ngayon yung ikalawang Kandila ng Advent. sa Advent tree. violet pa rin, ano? Opo. Yes po. So violet, yung sinusundan po na kandila. At ito nga po yung pagninilayan po natin mamaya, yung nabasa po na Ebanghelyo sa panahon po ng Adbyento. At makikita po natin ang isang sikat na karakter, yung si Juan Bautista. Juan Bautista. Yes. At ito nga po, meron siyang pinapahayag sa atin na napakahalaga na maunawaan po natin dahil naghahanda tayo spiritually, yung internal, yung pangloob na preparation sa tinatawag na Kapaskuhan. So, Joji, kumusta? Marami na bang ginagawang parol sa inyo? Marami na din po. Mga nagsasabit na rin ng mga parol, tsaka may mga Christmas sa atin, lights na Father, rin po. doon sa simbahan. Meron Ayan. na, ano? Opo. Continue Opo. lang po. Siyempre po, merong pagsasabit na, meron ng mga external preparation, mga palamuti. Pero ang mahalaga pa rin po Yung ay yung paghahanda. paghanda sa kalooban natin. Yes. At ito po yung pagdinilayan natin muli. Kaya wag po kayong alis at magbabalik po ang programang Manalig ka. Napakaligayang magpuri sa Panginoon sapagkat sa kanyang presensya ang dulot nito'y saya. Kaya kahit may problema at mga pagsubok, ito'y kayang-kaya kapag siyang kasama. Sumasaya sa pinupuri kita, Panginoon Jesus. Ang buhay mo sumisigla sa tuwing kita'y inaawitan. Problema ko'y nawawala kapag ako'y nasa iyong presensya. Ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking Diyos, Panginoong Jesus. Ang puso ko'y sumasaya sa pinupuri kita, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sumisigla sa tuwing kita'y inaawitan. Problema ko'y nawawala kapag ako'y nasa iyong presensya. Ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking Diyos, Panginoong Jesus. Kung ikaw ay may problema, huwag kang malulungkot. Hindi ka nag-iisa, kasama mo siya. Sa kanyang pangako, tayo'y makakaasa. Ang lingkod ng tapat, kanyang iligtas. Hallelujah! Sama-sama nating iindang ang ating mga katawan sa pagsayaw bilang pagpupuri sa ating Diyos. Sama-sama tayong umawit, ang puso ko'y sumasaya. Sumasaya sa pinupuri kita, Panginoong Jesus. Ang buhay mo sumisigla sa tuwing kita'y inaawitan. Nasa iyong presensya, ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking Diyos, Panginoong Jesus. Ikaw ay may problema,
Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Dito pa rin po si Father Mitch Sinense. At andito pa rin po si Joji Bernardo, ang simpleng sakristan. So, yun po. At napakaganda, Father Mitch at Brother Joji, na titignan muna natin yung Ebanghelyo. Opo. Amen. So, binasa po ito, marami pong mga pangalan yung nababanggit. Kanina, Father, tinatanong natin yung bakit napakarami yung introduction dito, yung binabanggit, yung mga pangalan ng emperador, tetrarka, yung mga ganon. Yung high So, priest. high priest, mga ganon. Ano kaya intention ni San Lucas dito, Father? So batay po sa ating nung nag-aaral po kami sa loob ng seminaryo po, ang pagpapaliwanag po rito yung kahalagahan po, yung tinatawag po nating historical event na nagpapakita po ng katotohanan na si Jesus ay tunay na isinilang dito, at higit din yung si John the Baptist din po ay isang pagpapatunay po ito na sa panahon ng mga nabanggit na pangalan dito, may nabuhay po na pangalan ay John po, na anak ni Zacarias. No? So, alam niyo, napakahalaga yun, Father, tsaka Brother Joji. Dahil ngayon, napakadaling lumikha ng isang hero. Hero. Opo, Yes. totoo. At yun yung mahinahangaan natin, di ba? Ngayon, ako, paborito ko si Spider-Man. Spider-Man. No? Ikaw ba? May bago po ngayon, di ba? Superman versus Batman. Ayun, mga ganun, At alam natin, itong mga ito ay mga katang-isip na nakikita natin na sila yung superheroes. Opo. Dahil kailangan natin yung mga superheroes, kailangan natin yung mga tagapagtanggol ng katotohanan, kailangan natin yung mga bida na nagpapatotoo ng kung ano yung mabuti. Yun yung mga hinahanap ngayon, Opo. Kaya pinapalakpakan natin yung mga superheroes kahit alam natin na hindi totoo. Kahit mga cartoons nga, di ba? Opo. Si Lion King. Ayan. Kaya mga ganyan, di ba? Talagang alam natin yung mangingibabaw pa rin yung kabutihan. Pero ito nga po, napakahalaga na maunawaan natin na merong mga lumitaw na tao, katulad nga po ni San Juan Bautista at si Jesus na nagkatawang tao, na noong kapanahunan nila, sila yung mga superheroes sa pananampalataya. Opo. Oo. Kaya napakahalaga rin na maunawaan natin ito na pwede palang hindi katang-isip. At pwede din po maging totoo. Totoo talaga. Totoo. Kaya nga tayo, yung mga superheroes natin, daming mga di ba, yung mga santo. Yes. Meron tayong mga heroes sa bayan, katulad nila Andres Bonifacio, mga ganyan, Opo. Rizal. Jose Rizal. At tignan mo, pinapalabas ngayon itong mga ito, yung si Si General Luna. General Luna. Bakit? Kasi naghanap tayo ngayon ng mga bayani. Hindi ba? Opo. Naghanap tayo talaga ng matutong bayani ngayon sa ating bayan. At ganoon din po sa usaping pananampalataya. May mga nabuhay na mga tao na nauna sa atin na modelo ng pananampalataya. Ayan. Kaya napakahalaga na maunawaan natin. Kaya ito rin, napakahalaga, Father, ng sinusundan pala natin. Diba? Gusto nating sundan si Juan Bautista. Totoo pala ito. Opo, totoong nabuhay talaga. At kung gusto nating sundan, na dapat naman natin talagang sundan itong ating Panginoong Jesus, ay talagang nagkatawang tao siya. Opo, totoo. Yun- At saka pumasok din po siya sa kasaysayan ng Ng tao. tao. Opo. Ayan, At ang naging point of reference po na pwede nating pagbasihan mula po sa ating ebanghelyo ay yung mismong mga pangalan, na sinulat po ng ating manunulat dito na si San Lucas, na makikita po ito sa history po ng Israel, sa libro po ng mga Kaya ngayon, Hudyo. may pagmamalaki natin na ang sinasampalatayanan talaga nating Jesus ay nabuhay. Opo. At buhay na buhay at totoong totoo ito. Opo. Kaya pwede talaga tayo na ma-in love kay Jesus. Totoong totoo po. Di ba? Oo, totoo. Kasi nga, kung minsan naghanap tayo ng kaganapan ng buhay natin, sabi nga ni Pope Benedict during his time, sabi niya, kayo na mga kabataan, I think it was a celebration of the World Youth Day doon sa Brazil noon. Opo. Kayo na mga kabataan, sabi niya, naghanap kayo ng kahulugan ng buhay ninyo, hinahanap ninyo sa mundo,
hinanap ninyo yung kasiyahan talaga ng buhay nyo, pero hindi naman naibibigay ng mundo. At alam ninyo, sabi niya, yung hinahanap nyo na yan na kasiyahan, merong muka, merong pangalan. Kaya tignan nyo si Jesus, at yung pangalan niya ay Jesus. So, kaya kaya patuloy na ino-offer sa atin na totoong-totoo, realidad, itong sinasampalatayanan natin. Yan ang Opo, pakalaya. totoo. And of course, yung naging role ni Juan Bautista, anong apelido ni Juan? Wala pong apelido wala. si Juan. Wala. So kaya Bautista ay Dahil siya po taga-Binyag. Taga-Binyag Sa po Ilocano, siya. meron kami niyan, Brother Frankie, San Juan Piltak. Kapag June 24 ba yan? June 20. O yung 24. birthday ba niyan? O yung San Juan Piltak, yung sasabuyan ng tubig. Babasahin, Opo. Hindi ba? Yes. yun. Uso po sa daan yan. Ito pala yon. Kinuha natin dito dahil siya ay taga-Binyag. Binyag. Opo. At yung binyag niya, Father, siguro maganda na maipaliwanag mo, baptism of, Opo, yung repentance. Repentance po. No? O anong ibig sabihin ng repentance, Brother Georgie? Pagsisisi po. Pagsisisi. Pagsisisi. And of course, yung pagsisisi na yan ay merong tinatawag na kalakip na penance. Kabayaran. Opo, yan. Pag gumawa ka ng kasalanan, kailangang magsisi ka, Opo. magumpisal ka, Yan. tapos mangako ka na hindi mo nagagawin, tapos gagawa ka ng kabayaran. So napakalaga yun, Opo, yung napakahalaga. repentance. And of course, yung napakalaga rin po dito na makita natin, si John the Baptist or si Juan Bautista, siya yung naging source ng repentance din ng tao kasi Opo. hinamon niya yung mga tao Opo, yan. Yung naging, kumbaga siya po yung nanguna sa panawagan po ng ating Panginoon. Nagpahayag ng kagustuhan po ng Panginoon sa pamagitan niya na muling bumalik yung bayan ng Israel doon sa Diyos. At maraming nagpabinyag sa kanya talaga. Madami po. May pangyayari dyan sa Ebanghelyo na may mga pumuntang mga sundalo, mga tax collector, yung mga iba-ibang Mga uri ng mga publikano. mamamayan, di ba? Yes. Tinanong sa kanya, ano pang gagawin namin para masundan namin yung kalooban ng Diyos, mga ganyan. So, binigyan niya sila ng mga warning, binigyan niya ng mga paalala. Opo, At itong kwan na ito, siguro mababasa natin to sa mga sa mga darating susunod na linggo, no? Yes. Kung ano yung mga konkreto na ipinapagawa po ni John the Baptist. Pero napaganda na tignan natin yung siya yung nagiging reminder para magkaroon ng pagbabago yung tao. Opo. Kanina pinag-usapan din natin yung sino yung naka-convert sa'yo, Joji, kung na-convert ka ma. Opo. Siguro po yung mga taong nasa paligid ko din po kasi makikita ko rin po kasi doon kung sino po talaga yung modelo na susundan ko. At siguro yun din po yung naging dahilan para pumasok po ako sa simbahan at maglingkod. Yung mga taong nakapaligid din sa akin. Dapat hindi mo titignan kung ano yung dark side. Dapat makita mo din yung mga mabubuting gawa at tutumbasan mo yung kabutihang yon na paglingkuran mo kung sino man yung dapat mong paglingkuran at yun si Jesus. Parang na-challenge ka sa kabutihan na ginawa Yes, nila. na-challenge. Siguro yun ding magandang tanong, hindi lang yung naka-convert, kundi sino yung mga tao na yun na nakapagpalapit sa'yo sa Diyos. Hindi ba may mga, halimbawa, sa iyo, sino yung mga nakatulong para makilala mo yung simbahan, para makilala mo yung pananampalataya mo, makilala mo yung Panginoon? Meron bang nagturo sa'yo o biyaya na natuklasan mo na lang na kusang palo? Yung mga Siguro po sa mga nagdaang pagkakamali ko din po siguro, Father, doon ko sariling na parang may tumapik na lang sa akin bigla na parang yun, maglingkod ka, dapat alam mo yung mga tama at mali. Yun siguro yung nakapag-convert sa akin, Father, tsaka nakapagpalapit din sa Diyos. Yeah. Parang dumating sa iyo ang salita ng Diyos, ganun. Parang ganun pa. John the Baptist. Alam mo sa pakikihalubilo ko sa mga lay ministers,
yung nakakatuwa, yung kung tinatanong kung paano sila nailapit. Yung iba ay nasa buhay na hindi maganda yung tinatahak. Alam mo yung sabi ng isa, Father, natutunan ko po na lumapit sa Diyos dahil po sa Couples for Christ. O ganyan. Wow, charismatic. Kaya congratulations sa mga Couples Couples for for Christ. Christ. Kaya seryosoin po natin na may mga ganun. Of course, meron ding iba, sabing ganun, ako naman po sa pamilya. Meron ding saman kasi ng pamilya. No, Opo. pamilya po. Family. Ako naman po yung nakakonvert sa akin, sabing ganun, ay yung PREX. Tingnan mo kaya yung PREX na yan, dapat yung Parish Renewal Experience. So yung pong PREX sa mga nakikinig po, ay ito po ay pag-aaral na isang formation program ng Catholic. So, 2 gabi, Tatlong araw. tatlong araw na yung Friday actually sa hapon na yun, ano? Opo. So gayon. So meron pong pag-aaral na ito, ma-experience nila yung napakagandang karanasan, nakakapagkumpisal, nakaka-celebrate ng misa, may mga pag-aaral ng salita ng Diyos, saka yung pagbabahagi ng mga speakers. Kaya maraming nako-convert. Opo. Kaya maririnig mo ay na-convert po ako, na unawaan ko yung kahalagan ng Diyos nung pong nag-prex ako. At alam ko rin, sa Corsilio. Sa Corsilio rin po, Oo. Father, marami rin po na nahihikayat na magbagong buhay. Kumbaga, bumalik talaga doon sa panawagan ng Diyos, no, na sumunod kay Kristo Jesus. At congratulations din, kung minsan marinig mo, ako naman, Father, ay lumalim yung pananampalataya ko nung mag-lay minister ako. Wow. Dahil yung karanasan nga nila, yung napapalalim din yung karanasan nila sa pagiging laiko ministro nila. Kaya yun po, congratulations sa mga nakakatulong po para yung tao ay mahikayat talaga na magbago at mahikayat po na magsimba, lumapit po sa Panginoon. Opo. Kaya babalik po tayo, wag muna po tayong alis. Makikinig muna po tayo ng isang religious song. So, babalik po ang programang Manalig ka. A vast virus database has been updated. Sa simulang isinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay tinawag mo, isang bayang lingkod sa iyo. Gabay ng iyong bayang inira, ang pag-asa sa iyong Mesiya. Emmanuel ang pangalang bigay sa Kanya. Nasa atin ang Diyos tuwina. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Isinilang siya ni Maria, Birheng tangi, hiyas ng Judea. At Jesus ang pangalang binigay sa Kanya, aming Diyos ay tagapag-adya. Darating muli sa takdang araw, upang tanang tao'y tawagin. At sa puso mo aming kamay tigisin. Sa pag-ibig na di mamaling. Halina,
Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Si Father Mitch Sinense po. At si Joji Bernardo po ang simpleng sakristan. So kanina po ay pinag-usapan natin kung sino po yung mga tao na nakatulong sa atin para mag-repent o magbalik loob. At ganoon din po kung sino yung mga tao na nakatulong sa atin para mapalapit tayo sa simbahan at mapalapit po tayo sa Diyos. Opo. Yes. At sana yung mga tao po na yun ay ipanalangin natin. Opo. Yes. So darako tayo sa isa pang punto sa ating ebanghelyo ngayon, yung panawagan na prepare the way of the Lord. No? Naku pala. So yung tuwirin, yung pakibasa nga kung ano yung mga panawagan yan, yung ihandang daraanan ng Panginoon. Father. Sinasabi po sa ating ebanghelyo ngayon, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. So prepare the way of the Lord. Opo, no? So, Napakalaga talaga yung yung salitang daan opo, Yes. yan. No? Oh, yung kaya tignan niyo yung government natin ginamit din yan yung Daang matuwid. Daang matuwid. daang matuwid. Oh, yan. Tapos kung minsan din pag nagdedesisyon tayo, merong sangang daan sa buhay natin. Yes, madami. Kailangan magdesisyon ka, kakaliwa ka, kakanan o didiretso. Di diretso po. Meron ding baluktot na daan. Yes. Meron ding kiwer-kiwer na daan. Alam yung kiwer-kiwer. Liko-liko. Yung liko-liko na ganon. So, tapos, meron din palang daan na kailangan mo na tambakan. Tambakan. Yes. So, siguro napaganda rin pagnilayan, Father, para itong mga images na ito, mga talingagay, maunawaan, bakit kailangan na tuwirin ang daan? Ano ba yung tinuturo sa atin to sa buhay natin? Ayan po, yung tinuturo po sa atin, no, yung kailangan po yung piliin natin kung ano po yung daan mismo ni Kristo Jesus na ating sinusundan. Sabi ko nga po kanina, no, sa seminaryo po, yung may tinuturo po dito ng professor po namin dati, yung melting to molding daw. No? Tayo kasi marami tayong mga extra at marami rin tayong kakulangan. So, kailangan daw natin na matunaw tayo sa pagmamahal ng Diyos nang sa ganun tayo ay muling mahubog sa tamang daan po ng ating Panginoon. So, yun po yung maganda na makita po natin po dito po. Kaya yun po. At siguro nga po yung tamang daan na yan, yung pamamaraan ni Kristo. Opo, yun po Yes. yung magandang... So, huwag kayong makukumpiyos, baka sabihin ng isang relihiyon, ito na yung yung tama, yung napakalaga po, yung focus talaga tayo kay Christ, Opo, yung yun po. pamamaraan ni Christ-centered. Kristo. Yung pagsunod po, di ba pag sinabi po nating daan, ito yung pagsunod kay Kristo. No? Ayun. Siya po yung napakahalaga na unawain po natin yung tamang pagsunod, yung landas ng Panginoon. Opo, landas po. Oo. So yun po. Tapos, yun ding image dito, Father, na pinapakita yung tambakan ng Ayan. bawat lambak. Lambak. Opo. Bakit kailangan magtambak tayo? Parang bako-bako, parang Bako-bako. gano'n, no? May kulang. Maraming uka o may kulang, no? Yun po yung ano. 'Di ba yung sa atin po kasi na tinuturo sa atin ng ating pananampalataya, no, yung dalawang uri po ng kasalanan. May kasalanan na ginagawa natin, tapos meron din namang kasalanan na dapat nating ginawa pero hindi natin So yung ginawa. Yung sin of omission. at saka sin of commission. Parang ganun So po yung ito, kailangan tambakan mo, Opo. magpuno ka kasi Opo. may Magpuno ng kabutihan, ng kumbaga. kabutihan, may kakulangan. Opo, yun po. Kaya dapat gawin mo yon. Yun po yung pinapahiwatig sa atin. Yung dapat mong gawin na mabuti ay pero- dapat mong gawin. Opo, yan po. So, yon. Baka marami pa, Joji, na kailangan tayong tambakan. Tambakan. So, napaganda yung mga paliwanag po dito, yung mga images dito, para maunawan natin yung hamon sa atin ni John the John the Baptist. Baptist Okay? po. Tapos, patagin ang bawat burol. Opo. Naku, napakahirap nun. Burol at bundok. Gagamit ka ng bulldozer. Bulldozer. No? So, yun. So, yan po. Bakit naman kaya pinapapatag? Opo. So Father. yung ano pa rin po, no, yung 'di ba marami tayong mga extra baggages po na tinatawag sa ating kalooban, no. Ito po yung nagiging sanhi rin ng paggawa natin ng mga kasalanan natin, no.
yung ginagawa nating kasalanan, kumbaga directly sinasabi sa atin na itigil na natin, no? Parang so, ganun. Yung magbawas ka na. magbawas na ng kasalanan. Tapyasan mo na. Ayan, opo. Yung tanggalin mo na. Tanggalin No? Kumpisal mo na. Diba yung panawagan niya po yung hindi lamang po pagsisihan, bagkus talikdan o talikuran mismo yung kasalanan na ginagawa. So kaya itong mensahe ng Advent ay preparation na spiritual. Opo. Pag-preparation ng puso para talagang mai-celebrate natin yung Christmas na yung kahandaan ng buhay natin, ng kalooban natin na napakalaga. At ito nga po, inilalagay tayo sa tamang perspektibo ng pagdiriwang ng Christmas, yung mapabuti mo yung sarili mo, marami kang magawang kabutihan ngayong Christmas. Opo. So, napagawa yun. At syempre, nagsisimula yung paggawa ng kabutihan sa pagganda ng mabuting kalooban. Opo. Kaya ito po. Alam niyo, may kwento nga dyan mag-advance nga ako. Nung daw panahon na magtatanggal na ng mga parol yung mga Katolikong Kristiyano, yung mga kapitbahay nila na mga hindi Kristiyano ay nanghihinayang. Sabi daw na gano'n Allah, bakit yung mga Katoliko nagtatanggal na ng parol? Sayang naman. Bakit? Sabi daw nung katabi. Kasi yung mga Katoliko na yan, kapag nakalagay yung parol, ang babait nila, nagbibigay ng regalo. Seasonal lang. Nagigitian, nagbabatian ng Merry Christmas. Kaya sana, huwag daw tanggalin yung parol. So akala nila nakadepende sa parol yun. Seasonal. Yung kabutihan natin. Kaya ito po, ito yung napakalaga na reminder sa atin na hindi lang nga po yung mga external, yung mahalaga na yan, kundi yung internal. yung kalooban po Spiritual. ng tao. So, yun po, napagandang pagninilay. And of course, ipo-focus natin ngayon yung sa huling bahagi natin, yung kay John the Baptist. Opo. Oo. Kasi tayo po ay meron tayong threefold function or mission na ginagampanan sa buhay natin. Opo. By virtue of our baptism, yung meron tayong yung pagka-pari, tapos malapari po. malapari, malapropeta, at malahari. Opo. So napakahalaga yun, di mo pag-iwalay yung mga ganon. At makikita natin ngayon na matingkad na ginagawa ni John the Baptist. Tapos yung baptism pa niya ay naghahamon ng kabutihan talaga, pagkabuti ng tao. So siguro yung pahapyawan lang natin sa ikalawang bagay na ito, yung pagiging yung malapari, ang ibig sabihin nito ay tumulong tayo to sanctify the world. Opo. Papakabanal. O yung alam mo, pabanalin, yung makakontribute ka ng maraming kabutihan. Opo. Yung sabi nga nung isa, yung pala Father, yung amon ng pagpapakabait, pagpapakabuti, pagpapakatino, pagpapakabanal. Opo. So yun, yung amon. Kaya kapag nakagawa ka ng maliit na kabutihan, ay nakikiisa ka sa pagiging Pagpapakabanal po ng pari, o nga, yung malapari Malapari. ng ating Mundo. yung malapari natin. Opo. Na Dahil tayo ay we only share the pagiging pari ng ating Panginoon. At hindi lang 'yon, kapag ginagampanan natin yung mga sacrament, di ba? So nakakatulong din tayo to sanctify yung mundo. Kaya tignan mo, pag Pasko, napakaraming nagpapabinyag. Pero sana wag din seasonal. Kailangan sana mabinyagan talaga yung hindi nabibinyagan, mga ganon. So yung mga sacraments, kaya nga kahit sa mga kasal, kailangan i-consecrate natin sila, di ba? Yung kasalin, matanggap nila yung pagpapala. Tapos yung bata, kailangan matanggap din niya yung sakramento ng compil. Yes. And of course, yung napakahalaga, yung to sanctify us, yung palagi sana nating magampanan yung banal na misa. Opo. Isa sa Yung we pinakamahalaga sa share buhay yan. the celebration of the Holy Eucharist. So, Saka napakalaga. isa pa pong gampanin natin bilang malapari na natungkulin po natin yung hindi po mawala yung ugnayan natin sa Diyos. No? Di ba yun? Yun.
Yun. Kaya maging mapanalangin, Opo. maging palasimba. So yun, napakahalaga. Pero napakahirap magdasal, ano, Joji? Ay, lalo. Napakahirap talaga. Napakahirap po. Struggle. Mas Struggle. madaling mag-isip ng mga Opo. iba-ibang mga bagay. Pero yung mag-alat talaga ng prayer, discipline, Opo. training talaga sa sarili natin. May mga bumubulong Oo. pag may mga ganun. So of course, yung pagiging prophet, yung malapropeta, ito nga yung ginagawa ngayon na matingkad ni Opo. Propeta Juan. One vote. Yes. So, Yung nagpapatotoo at nagpapahayag. Nagpapahayag. Opo. Witnessing and preaching. Preaching. At alam nyo nga po, yung nga pong pagiging katoliko natin ay hindi lang na mga deboto tayo. Opo. yes. Hindi ba? Kung minsan mga deboto, napakaraming Opo, mga marami poon. po. At least deboto, yung iba debote. Mas mahirap po yun, ah. Debote, Mahirap mas yun. mahirap yun. At ito nga, yung nagpapatotoo ka sa pananampalataya. At yung pinapatunayan mo, yung conviction mo na sinasabuhay, yung pagtulad mo kay Kristo. Opo. Yun. At yun yung napakahirap. Kaya nga po tayo mga Kristiyano, dahil yung pamamaraang Kristiyano, yung tinanggap mo, inako mo, na isa sa buhay mo sa mundo na ito, di ba? Opo. Hanggang makarating ka sa buhay na walang hanggan. Yes. Nasa tamang daan ka nun. Nasa tamang Opo. daan. Mhm. Hindi. Kaya yung prophet na sinasabi dito, Joji, ay hindi katulad ng pagiging prophet ni Madam Auring. Hindi Ano no. yung ginagawa ni Madam Auring? Mga manghuhula po. O si Madam Bertud. Ibang klase na po yung dalawang yun. So yung, di ba, may mga bolang kristal sila. Opo. At yung nga po, one time may nagtatanong sa Father, hilig ko pong Pahula. magpahula. Sabi nga nun, okay lang po ba yun? Sabi ko, hindi. So, dapat di mo palalagi yun, yung manatili palagi sa'yo. Sabi ko yung tinatawag na pananampalataya. So ito po, yung tinatawag na witnessing natin. Opo. And of course, yung panguli, yung malapari. Malahari. Ay, No, yeah, Malahari. malahari. Ang ibig sabihin nun ay nakikishare tayo sa pagiging hari ng, Hari ni ng ating Kristo. Panginoon. Pero tandaan po natin, ang reminder niya ay pumunta ako dito upang maglingkod Hindi. at hindi upang paglingkuran. Opo. So napakahalaga po yon. At alam po ninyo, advance po na nire-remind tayo na sa December 8 ay ilo-launch ng ating Holy Father yung tinatawag na Jubilee of Year of Mercy. Opo. Oh. Jubileo ng awa. Oh, at sa paglilingkod po sana natin, kalakip yung compassion palagi. Opo. Yes. At itong taon nga po na ito, yung bago nga po ilunsad dyan, ay pinagdiriwang natin yung taon ng mga maralita, Opo. Opo. taon ng mga duka. At ito na naman, ating Holy Father, ay minomotivate na naman tayo sa isang espiritualidad na isa sa buhay natin, yung taon ng awa. Awa. And of course, yung paalala sa atin na sana makita natin yung mga kaawa-awa na dapat natulungan. Opo. Opo. At dito pumapasok ngayon yung pagiging kingly, Opo. yung Malahari natin. paglilingkod. Opo. Yes. Kaya napakahalaga po yan na makita natin. Kaya siguro yung i-motivate natin sila, Father, yung mga charity na pwede nating gawin ngayong tinatawag na Advent and Christmas. So, pwede silang mag-visit sa Bahay Ampunan. Opo. Opo. No, sa Mga Tahanan konkreto ng yan, no? Damayang Kristyano. Tahanan ng Damayang Kristyano. Sa Muñoz naman po ay merong kaming feeding program. Opo, Opo. linggo-linggo Every yan. Sunday, yung mga bata po na mga mahirap ay pinapakain po namin. Opo. Opo. Tapos Father, yun din yung siguro patuloy na gagawin natin yung habag natin sa mga may sakit, paglilingkod sa mga matatanda, Opo. yung palagian na sick call Opo. No. every Friday kung may Friday. nagukan, tapos yung mga house to house na ginagampanan po namin na sa mga barangay ay hinahanap yung mga may sakit. So
Meron pa po tayong Father, di ba, yung gusto rin natin kilalanin, no, yung ginagawa natin ngayon, di ba, yung mga nagsisindi ng kandila po. No, maganda yon. pag naghanap talaga tayo ng mga dukha, yung poorest of the poor na tinatawag po natin sa bawat barangay, na sila po yung nagsisindi po Nagsindi ng ng Advent kandila. candle, no, sa bawat misa. At naghanap din po tayo ng mga tao na may mabuting kalooban na maaaring tumulong sa kanila at magbigay ng kahit na Oo, kaya lahat regalo. nagbo-volunteer na magsindi ng kandila kasi may regalo pag sindi ng kandila. O, kaya lang po, siyempre, inuuna po namin yung may mas nangangailangan, Opo. yung mga nangangailangan mahihirap. tsaka mahihirap. At itutuloy ito sa simbang gabi. Simbang gabi po. Yes. Opo. Oo, yung mga magsisindi sa simbang gabi ay bibigyan sila ng tinatawag na regalo. Regalo. At sana maging daan po ito sa mga mapipili na magbibigay ng regalo para tuluyan na po talagang mahubog sila sa pagbibigay. At ganoon din, yung nakikita ko na napagandang ginagawa ngayon doon sa parokya, yung merong second collection. Opo. Sa bawat mga barangay. Opo. Yes. At ito ay iniipon para yung mga programa na pangmahirap Opo. ay matulungan sila, Opo, at matugunan. matugunan. At ito yung King Lee na sinasabi. Sinasabi, Oo, yung meron tayong mga konkreto na gagawin na tulong para maipakita natin na meron talagang damayan. Opo. Opo. At ito naman yung napakahalaga na bunga ng pananampalataya. Kasi nga, yung pananampalataya na walang gawa, Ay patay. sabi ni St. Paul, ay patay. Patay. Kaya napakahalaga po ito. And of course, yun ding ating diocese, palagian, ay minomotivate tayo yung mga 7 corporal works of mercy. O yung pagkainin, yung mga nagugutom, painumin, yung mga nauuhaw, damitan yung mga walang suot, yung mga may sakit, dalawin, yung Nasa mga bilangguan, dalawin, Din. yung mga walang nagpapalibing ay ipalibing. Palibing. Alam mo, no? Pag nagawa natin itong mga konkreto na ito, ay talagang napapalapit tayo sa Diyos. Opo. Kaya ulitin ko po, itong linggo na ito ay minomotivate ulit tayo ng tinatawag na spiritual preparation. Opo. Na merong repentance. Yes. Yung pagtalikod sa kasalanan at paggawa ng kabayaran. And of course, hindi lang po nananatili doon, yung hinamon din po tayo sa tinatawag na kawang gawa. Opo, tama. And of course, yung sabi nga ni Father, yung napakahalaga din talaga dito, yung kalakip, yung panalangin. Opo. Yes. Oo. Dahil yung panalangin, yan yung ugnayan natin na matatag sa ating Panginoong Diyos. Opo. Tama po. Yan. So sana po ay nandyan pa rin po kayo na nakikisa sa amin dahil babalik pa po kami, makikinig lang po tayo muli sa isang awitin. Babalik po ang programang Manalig Manalig ka.
Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romanong Katolikong nagbabahay-bahay. Ito pa rin po si Father Mitch Senense. At ito naman po si Joji Bernardo, ang simpleng sakristan. So, yun po. At dumaan na naman po tayo sa pagninilay. At yung nga po dito, yung internal preparation pa rin. Hanggang sa ika-3 At ika-4 na maggagaudete, may Opo. galak. Pero babalik ulit sa Violet Yes. na magtuon palagi sa pagsusuri sa sarili upang tunay na yung kalooban po natin ay may handa sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Napakalaga yung pagsisisi ng kasalanan at sana yung konkreto na magsimba talaga, no? Opo. Sana nga po. Oo, kaya Every lang, Sunday. yun ang nakakalungkot, marami na namang magsisimba kasi marami yung pangsimbang gabi lang ng mga Katoliko. Pero sana po, after simbang gabi ay maging tuloy-tuloy na, no? Opo. Ma-practice po nila yung every Sunday. spiritual na gawain natin every Sunday. So, yun po, maraming salamat at nag-iisa po kayo sa programa namin. Ngayon naman yung huling message at mga pagbati namin sa mga nakikinig. Father. So, mensahe po ay patuloy pa rin po yung panawagan sa ating lahat na makapagbago, no? Pagsisihan, talikdan natin yung ating mga kasalanan upang maihanda nating mabuti yung ating sarili sa pagdating, no, ng ating Panginoon sa ating buhay, no? Binabati ko po, no, yung ating mga tagapakinig, no, diyan po sa mga kababayan po natin, Father, no, sa Gimba po, no. Gayon din po yung sa may Santo Domingo. Nag-text po sa akin, dumadami na daw po yung nakikinig, no, sa Santo Domingo. At gayon din po, binabati pa rin po yung mga nandyan sa ating parokya, no, sa bayan po ng Muñoz. So, yun. Paalala din po, sana matutunan din po natin na maging mapanalangin ngayong panahon ng Adviento at sana matutunan din natin mapagsisihan yung mga kasalanan natin bilang panawagan din ngayong panahon na ito. At yun nga po, binabati ko rin po yung mga nasa parokya, sila Ate Cecil po, sila Ate Bernadette, at yung mga kabataan po sa Muñoz. Hello po sa inyo dyan. Binabati ko po yung mga message muna, no? Opo. Ay, marami ng message pala, yung repentance, pagbabalik loob. At ako, napakasimple naman eh. Sana magsimba sila ngayong linggo. Oo, sana nga po. So yun po, binabati ko yung mga taga-Katalanakan. So Yes. marami palang nakikinig dyan sa Bagbagiing, San Felipe. Lahat na lang ng barangay Opo. ng Muñoz. So marami pong nakikinig sa programang ito. At binabati ko rin yung mga nakikinig sa palengke ng Gimba sa San Jose City. So Yes. marami tayong mga nakikinig dyan. At deta pong kaluguran ming Kapangpangan, dakal po din Kapangpangan Kenny. So maya pa oras. So Brother Reniel po, minuli na king kain umuwi na sa Pampanga. At na-ordain na pong deacon. Reverend. Kaya Congratulations. palagay ko, itong si brother ay nakikinig din ngayon nag-online. Online stream. Oo, kaya tinitignan niya sa Manalig Ka, yung Kamalig Channel. So binabati ko rin po at binabati yung bagong ordained na deacon, si Brother Reniel. Opo. Opo. And of course, yung mga na-ordain din dito na mga pari natin, Opo. mga bago, si Father Renz, Father Ian, at Father Rodel. Father Rodel. Rodel. Opo. So yun po, congratulations at katulong na manggagawa sa bukirin ng Panginoon. So tatapusin po natin ito sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na kami po ay muling instrumento mo na naghatid ng mabuting balita. Nawa mapahalagan po namin ang mensahe ng pagtalikod sa kasalanan, pagbabalik loob, pagpapahalaga sa panalangin, sa banal na misa, at paggawa ng maraming kabutihan, maraming kawang gawa para sa aming kapwa. Tulungan mo po kami
gawin mong makahulugan ang buhay namin sa mundong ito. Matuto kami palagi, Ama, na sumamba at kumilala sa iyo. Ang lahat po ng ito'y hiniling namin sa ngalan ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At bendisyonan tayo ng mapagmahal na Diyos, Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli po, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ito po muli si Father Mitch Sinense nagsasabing, manalangin, umasa at huwag mangamba. At maraming salamat ulit po sa mga nakinig at maraming salamat din po sa pag-imbita sa akin. At ito po si Joji Bernardo, ang simpleng sakristan. Ang inyo pong kabsat, si Father Bong Romano, ang paring Ilocano po. Diyos ti Agnina, Kada kayo am amin, Apo. Lahat ng takot sa iyong damdamin, ang pangalan niya lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay buhay. Manalig ka. Ang ngayon, tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siya ang ating hayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay buhay. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi nakakalimot kay Jesus.